So, meron siyang form, meron siyang scratch paper. Yung nag-interview sa aking itim, meron siyang nilistahan na papel. Nilistahan niya doon yung pangalan ko. Iniba niya yung days ng stay ko. Tapos nilagay niya doon sa scratch paper ko, wala raw akong pera. Sabi ko yung hala. Inconsistencies. Sabi ko talaga, hala. So, kung pinapanood mo itong video ito, dahil nakita mo siguro yung title neto or pupunta ka ng Amerika at yun nga, tulad ng nabasa sa thumbnail, nahigpit na talaga dito at ito yung storya kung bakit ako na-hold ng 2 hours pagpasok ko ngayon dito. Una sa lahat, syempre kung mahilig sa travel, anything, meron kang comment tanong, please comment down below. Pwede ko yung sagutin sa comment section or pwede ko rin yung sagutin sa mga reels ko sa Facebook or sa Instagram. So, let's start the video. So, pumasok ako na Amerika, guys. And ang visa ko is B1, B2. So, tourist ako dito. Last year? 2023, una ako pumasok dito sa Amerika. Tapos, sobrang homey. As in, pumasok ako November, tapos sa may immigration, sinabi ko na lalabas ako ng April. Okay naman. And April, lobas din naman talaga ako ng Amerika. So, April, nagpunta ako ng Colombia. Tapos, bumalik din ako dito pagdating ng May. Tapos, bali 1 month yun. Nagstay ako dito hanggang July. Tapos, lumabas uli ako ng August, September. So, total, basta yung all in all na in-stay ko is 7 months. So, yung November ko, lobas din pala ako ng December kasi nag-cruise ako, diba? So, basta, ang overall stay ko, 7 months. Ang pagkakabasa ko dati, confident kasi ako na parang every entry mo, as long as you have B1, B2 visa, meron kang 6 months stay ng maximum every visit. So, ang nangyari is, pumasok na ako dito sa Amerika, nagland ako dito sa Chicago, and then, na-hold ako, Tinanong nila ako gaano katagal ako dito. Sabi ko, I'm planning to stay for 86 days. Kasi Thanksgiving, Christmas, New Year, and Valentine's Day. Ayun yung target ko. So, paglapag ko, na-hold ako, question ako, tapos na-hold ako ng 2 hours. Pagdating namin doon sa separate room, na second interrogation ako, kumbaga second interview. So, dinala kami sa isang room. Pagdating namin sa room, meron na mga tao doon. Tapos, naubos na lahat, andun pa din ako, may bago ng grupo, tapos may bago uling grupo, tapos may bago na uling grupo, andun pa din ako. Tapos, in-interview na ako ng immigration. Actually, parang pakiramdam ko talaga, napagtripan ako or pinag-initan ako dahil tinawanan ko yung nag-interview sa akin. Or actually, hinanap niya talaga yung paper ko para ihiwalay ako at ilas talaga ako. Kasi yung immigration officer doon, itim. Tapos, yung immigration officer doon is itim. Tapos, hindi niya mabasa yung name ng mga Polish na mga kasabay ko. Yung isang katrabaho niyang officer, sabi niya, say their names. Tapos, nung sinubukan niya mabasa at hindi niya mabasa, lahat kami nagtawanan. Tapos ako lang nag-iisang Asian doon. Tinitigan niya ako ng masama. Tapos, nilas niya na ako. So, ito na nga. In-interview niya na ako. Pag-interview niya sa akin, tinanong niya ano yung ginawa ko dito sa Amerika. So, sinabi ko sa kanya, I'm a travel influencer, I'm a YouTuber, nagta-travel ako, ganyan. Tapos, anong ginawa ko dito? First visit ko, nag-travel ako sa East Coast, nag-cruise ako, tapos nagpunta ng West Coast, nag-Las Vegas, nag-LA, nag-Florida, back to LA, back to Florida, ganyan. Ikot-ikot talaga ako ng Amerika. Tapos this time, sabi ko, pupunta ako naman yung boyfriend ko. So, kinuha niya yung information ng boyfriend ko, chinek niya kung may pera ako, meron man ako makikitang pera, tinanong niya kung magtatrabaho ako dito, hindi, tinanong niya kung nakatira na ako dito, sabi ko, hindi pa din, nag-visit lang ako ngayon dito, nandito lang ako kasi ipapakilala ko ng boyfriend ko sa family niya. So, kinuha niya yung number ng boyfriend ko, tinawagan niya, binerify niya lahat. Inalam niya kung totoo yung mga pinagsasabi ko.
So, hindi naman ako sinungaling guys. So, naging malinis. Maya-maya, umalis na siya. Actually, bago siya umalis, sinabihan niya ako na, I cannot let you stay for 86 days, for 3 months. I cannot. I can only give you 28 days. So sabi ko, hala, so by the time na ma-post ng video na to, syempre late na, wala na ako dito sa Amerika. Sabi niya, 28 days lang daw. So sabi ko, wait, I came here for the holidays. Hindi ko man lang ma-spend yung holidays dito. Yung jowa ko, ang bakasyon niya pa sa Christmas pa. So, ang mangyayari, time na pag-alis ko dito is the time na mag-start yung bakasyon niya. So, wala ako sa bakasyon ng jowa ko. So, parang ayun yung time nga na pumunta ako para magkaroon kami ng time together. Kasi puro trabaho yung yung jowa ko eh. So, ayun lang yung time na we can be together. I can learn more about him, know about him. Kaso, hindi na pagbigyan. So, sabi ko, I have a flight ticket on Feb. How is it? Wala siyang pakialam. You have to leave. So, I did the research na kailangan pala pag B1, B2 yung visa mo sa USA, pag pupunta ka dito, kailangan mas mahaba yung stay mo sa labas kaysa dito sa loob. Kasi magmumukhang nakatira ka dito, nagbabakasyon ka lang sa labas. Kung per entry yung pag-uusapan, unang punta ko, 3.5 months, ganyan. Tapos yung sunod na pasok ko, parang 3 or 2 something months. So overall, parang halos 7 din talaga. Pero kung yung pag-uusapan is kung every visit na hindi naman pala, so yung pagkakamali ko. So, ang ginawa pa nun, so ang sinabi niya ako 21 days lang daw ako. Ang ginawa ko, so nagtanong ako kung pwede, hindi daw pwede. Pero hindi pa ako nakiklear. Andun pa din ako. Maya-maya, nag-out na siya, pinasa niya na ako sa iba. Tapos, sabi nung isang officer, pahiram ng cellphone ko para i-check nila daw lahat. Buksan ko daw. Sabi ko, okay, sige, i-check nyo lahat. Kasi feeling ko, i-check nila doon yung mga chat ko sa jowa ko, chat ko sa mga tao, kung nagtatrabaho ba ako dito, or kung hindi. Tapos na nakakaloka pa, kasi yung jowa ko, sabi niya, tinulungan ko nga si Madam Kilay, di ba, sa bahay nila before nung na-opera siya. So yung jowa ko pa, ang alam niya, dati, di ba, nagkakilala kami nung time na nandun ako kila Madam Kilay. Tinutulungan ko si Madam Kilay kasi nga sa Asoka, tapos at that time, inoperahan siya, so andun ako kila Madam. So, ang akala ng jowa ko, tumutulong ako doon. So, yung pag-term ng tumutulong, na-trigger yung yung immigration officer na akala nagtatrabaho ako. Sabi ko, no, I'm not working. I'm not really working. I'm just really helping her. I stayed with her because I helped her make a video, and then she had a surgery on her gallbladder, so I helped her. And then I left the country. I extended actually that time. Like my plan was to leave at July, but then I stayed to just witness what July 4th is, and to, of course, know my boyfriend at that time. Tapos lumabas na ako. Tapos yun na. After 2 hours, nakita naman nilang wala akong tinatago sa cellphone ko, wala akong balak na magtrabaho dito, maging illegal dito. Pinalabas ako. Pero hindi nila sinabi sa akin kung yung 21 days na yun is final or what. Kasi verbal lang talaga. So, ang gagawin ko na lang, isusundin ko na lang. Now, ang tanong is, naghigpit na ba? Actually, naghigpit na talaga. Pagpasok ko, ang dami naming, siguro, ako lang yung Asian at that time, knowing na yung flight ko from Taiwan. Ako lang yung na-hold na Asian. The rest na nakasama ko doon is mga European. Siguro mga Eastern European sila. Pero possible, kasi na syempre magbabago na yung Pangulo, iba na yung uupo, pwedeng nag-effect na yung ng bagong presidente. Dahil ayaw niya talaga ng mga immigrants, illegal, or baka, syempre, sabihin natin na para sabihin natin, kumbaga, may mga presidente na
hindi kurakot, pero nasa loob niya kurakot. Sabihin natin ganun. So, yung presidente, okay lang naman siya sa mga legal. Ayaw niya sa illegal. Pero yung mga tao sa ilalim niya, ayaw niya ng lahat. 'Di ba? Pwedeng ganun kasi. So, naramdaman ko talaga yun na parang, sobrang higpit. Sobrang higpit. Honestly, ang naramdaman ko dun dati, sabi ko, when I first entered the USA, it felt like home, na parang, it's so welcoming, and they're so happy. Sa immigration pa lang nung pumasok ko dito. Tapos, this time, ang bigat ng pagpasok ko, na parang, bakit ganun? Parang pagpasok pa lang, parang gusto na akong palabasin. Sobrang nasad talaga ako. Ayoko naman dayain sila dito na mag-extend ako, or lumabas ako, tapos pumasok din ako. Hindi. I decided, lalabas muna ako, magpapakatagal-tagal muna ako sa labas, bago uli ako pumasok. Kinausap ko naman yung jowa ko, yung family niya, and sabi nila, they understand what I'm going through, so let's stay that way. And ngayon, actually, medyo challenging siya sa akin naman dahil yung paglabas ko ng Amerika, it's the time na peak season. So, ang mamahal ng plane ticket ngayon. So, sobrang nakaka-stress. So, hindi ko alam. Wala siya sa plano ko talaga eh. Tapos, alam mo yung ito, kumuha pa kami ng apartment dito. Siyempre, kumuha yung jowa ko para sa akin. 'Di ba? Tapos, iiwanan ko siya na parang hindi naman ito yung plano, na parang iiwanan din kita agad-agad. Supposedly, mag-i-stay pa ako ng mas matagal-tagal eh. Kasi parang, kaya ako nag-travel nung nakaraan para marami akong ipong video na may edit dito kasama siya, para mas makilala ko pa yung family niya, mas makilala ko siya, and para mas mag-grow pa yung relationship namin. Guys, siyempre, aside from being a YouTuber, tao din ako guys. Gusto ko rin mag-settle down soon. So, I'm trying to hold things together, the relationship, the work. I'm trying to make it work. I'm trying just to be the best person for myself and for the person I will love in the future. And I don't know kung sa inyo hanggang saan tayo, hanggang kailan tayo. Pero hanggat possible, ulit-ulit kasi sabi sa inyo, 'di ba? Kasi hindi ko na alam, guys. Andun ako ngayon sa blurry side ng buhay ko. Hindi ko alam kung magpapatuloy ba ako sa pagiging influencer, magiging housewife ba ako dito, or hindi ko alam. Honestly, I'm still trying to figure out. So, somehow, para sa mga taong hindi rin alam ano future nila or naguguluhan, hindi ka nag-isabi. Dito din ako, guys. Ramdam ko yung stress ninyo. Sobra. May mga gabing hindi ako nakakatulog dahil sa pag-iisip. Pero, gano'n pa man, sana sa video ito, naintindihan ninyo gano'n yung kahigpit ng pagpasok. So, I would suggest na pagpasok nyo, meron din kayong invitation pa din. Lahat ng documents na pwedeng hingiin, ibigay ninyo. Sa akin, hiningian pa ako actually nung bangko ko eh. Pinabuksan pa online. Pero ito ang problema. So, meron siyang form. Meron siyang scratch paper. Yung nag-interview sa aking itim. Meron siyang nilistahan na papel. Nilistahan niya doon yung pangalan ko, pupunta ako sa jowa ko, pangalan ng jowa ko, address. Tapos, iniba niya yung days ng stay ko. Tapos, nilagay niya doon sa scratch paper ko, wala raw akong pera. Sabi ko yung hala. Inconsistencies. Sabi ko talaga, hala. Okay, parang, hindi ko alam kung napag-initan talaga ako or ano. Kasi, sabi ko, how? Pinakita ko sa kanya yung bank. Pinakita ko sa kanya yung Google AdSense ko. Sabi ko, ito yung pending ko, that it's coming tomorrow. I don't understand. Pero, it's not for me to understand. I just need to respect and follow the rules, lalo na wala ako sa sarili kong bansa. And as a law-abiding citizen, I'm here. And I'm still letting you know, turista pa rin ako dito. Hindi pa naman ako dito nagtatrabaho, hindi pa rin ako dito nakatira, wala akong documents dito. Before ako pumunta dito sa apartment na to, guys, 2 weeks ako nakastay sa hotel.
kung alam nyo lang. Hindi na ako nag-vlog doon dahil those days, sobrang busy naman ako dahil ang daming times na minute ko yung family ng jowa ko, extended family niya, mga friends niya, workmates niya. And syempre, nag-bonding din kami. So, hindi na ako nag-vlog at saka I'm really trying to put the line between my career and my life. So, hindi ko pa rin alam, medyo blurry pa rin yung line na yon, pero ay, ayun, 'di ba? Ako pa talaga yung sabi ko, for sure, sabi ko sa kanya yung parang, ang nilagay niya pang address na i-stay-an ko dun is yung bahay ng jowa ko. Sabi ko, wait, pinakita ko sa kanya yung booking ko ng Holiday Inn, 2 weeks. Tapos sasabihan niya ako na, ilalagay niya dun na mag-stay ako sa jowa ko at wala akong pera. Ta's tinanong niya actually yung jowa ko kung ifa-fund ako ng jowa ko. Sabi naman ng jowa ko, ifa-fund ako ng jowa ko. So, it doesn't make sense. Pero wala, eh. So, good luck sa mga papasok ngayon ng Amerika. Medyo maghihigpit na ang bagong presidente. So, ang sistema nila is lalong maghihigpit. Una, siyempre maghihigpit sila sa mga illegal and siyempre sa mga pasaway. Maghihigpit sila. At damay-damay na rin yan, pati sa mga sumusunod ng maayos. Madadaanan tayo ng onting higpit, siguro. Hopefully, hindi siya maging worst na i-revoke niya lahat ng visa ng mga tao. Kasi yun yung fear ko na parang, Diyos ko, kailangan ko sundin to. Kasi baka pag nagpasaway ako dito sa US, baka i-revoke nila yung visa ko. Magka-problema ko lalo. 'Di ba? So, ako yung, sige, lalabas na lang ako. Lalabas na lang ako. Okay. So, sabi niya, do you want to work here? No, not really. I like my work. What I want here is my boyfriend. I want to see him. Tapos yun. Anyway. Sana next time hindi ako magkaroon ng problema pag balik ulit ng Amerika. And maybe I will suggest na kung papasok ka ng Amerika, is 6 months mo. Sige, todo mong 6 months, pero bumalik ka after 7 or 8 months. At least, ganon. Para hindi ka mahirapan sa immigration. Kasi mas better, according to sa na-research ko na immigration lawyer, sabi niya, it's better na i-maximize mo, itodo mo, tapos bumalik ka ulit after 7 months, after 8 months, para mas matagal yung labas kaysa sa loob. Ang idea is kailangan mag-stay ka sa loob ng mabilis lang, making vacation lang dito, and ang life mo is sa labas. So yun, sana meron kayo napulot guys, and comment down below, like this video, and I'll see you again on the next video. Bye-bye!